Yan. Hello po. Magandang gabi po sa alwa at lahat. Hello everyone. At welcome po sa ating Global Harvest Goshen Ministry, real life issues. Yan. At kayo po ay nais namin po na patuloy na purihin, pasalamatan no po para po sa ating pagpapatuloy ng ating Real Life Issues podcast for tonight. So, hello po at kumusta po kayo? I hope and I pray ay nasa mabuting kalagayan po ang bawat sa atin. At welcome again po. No po? Tayo po ngayon ay nasa first episode of our series. Pag-uusapan po natin itong alagaan ang mundo, no? Alagaan ang buhay. Okay? So, I'm so excited kasi po today we'll be talking about something na alam niyo po yung sobrang mahalaga pero minsan hindi natin po masyadong napapansin. Ano po 'yon? Ang ating kalikasan. Yes, ang ating kalikasan, ang ating environment. So, alam mo ba, every time po na humihinga tayo ng malinis na hangin, umiinom ng malamig na tubig o kumakain po ng masarap na pagkain, alam po natin, yan po ay galing sa ating kalikasan, tama po, sa ating Mother Nature, sabi nga po natin. But the question is, how do we treat this gift, no? Itong ating Mother Nature, o itong environment na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Madalas po, alam nyo po yun, sobrang busy po natin sa work, no po, school, at daily life na hindi na natin po napapansin kung paano naapektuhan ang environment dahil sa mga simpleng choices natin siguro, plastic dito, basura doon, no? Energy na nasasayang, maliit tingnan pero malaki po ang epekto, tama po, no? Kaya ngayong pagsisimula natin itong ating episode, no, series ng alagaan ang mundo, alagaan ng buhay, ay pag-usapan natin ang isang napakalagang tawag na seryosong usapang ito, no? Tayo at ang kalikasan, alaga o pabaya, no? Let's explore together, no, how we can reciprocate, no, God's gift of the word and how we can show faith by caring for the environment. So, alam niyo po ba kung paano natin tinitreat po ang environment, no? Malaking reflection din ito ng ating pananampalataya at pagkatao. So my question now is, are we protectors of nature or are we becoming careless? So yan po yung pag-uusapan po natin, ano po. So let us pray, no? Manalangin muna po tayo at let us ask the Holy Spirit na siyang manguna po sa atin for tonight. Let us pray. Pakilang Diyos, kami po ay patuloy po na lumalapit sa inyo sa gabing ito, no po, para po sa aming pagsisimula po ng kahalagahan po ng nature, Panginoon, na pinagkatiwala mo po sa bawat sa amin. Tulungan mo po kami na makita po yung pong mga blessings dito po sa aming mga buhay at makita po namin na sa pamamagitan ng pag-aaral po na ito about the Mother Nature ay makita namin yung mga challenges, even sa mga answers kung paano kami po ay maging mabuting katiwala ng nature na pinagkatiwala mo sa bawat sa amin. Salamat po, Diyos, at pagpalain mo po ang bawat sa amin at bigyan mo kami ng maayos na internet hanggang sa simula hanggang sa matapos. Salamat po sa bawat isa na patuloy na nakikibahagi dito po sa Global Harvest Goshen Ministry Real Life Issues Podcast. Ito po ang aming dalangin, hinihiling sa makapangyarihan po sa Kristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen and amen, amen. Ulit, no? Magandang gabi po, a blessed evening, a blessed morning, or a blessed afternoon po sa bawat sa atin. At ating pong podcast for tonight ay series, no? Episode of our series, Alagaan ang Mundo, Alagaan ang Buhay. So, tingnan natin itong ating pag-uusapan, no? So, tanong natin, bakit importante po ang
ang kalikasan, no? Yan po ang unang tanong. Bakit importante po ang kalikasan? Alam niyo po, importante po ang kalikasan dito. Galing lahat ng tawag nating kailangan natin para po sa ating buhay. Tama po, no? Yung hangin na nilalanghap natin, tubig na iniinom, pagkain po na kinakain natin araw-araw, alam po natin lahat yan po ay galing po sa creation, no, ng Diyos, no? So kapag hindi po natin po ito inaalagaan, ay makita natin na may problema, no? Kapag inalagaan naman natin ito, hindi lang tayo nakikinabang kundi pati ang future generations. So, halimbawa, isipin mo na lang ang isang puno, no? Simple lang siyang tingnan, no? Pero ang laki ng role niya, no? Nagbibigay ito ng oxygen para makahinga po tayo. Nagbibigay ng lilim para hindi tayo ma-expose sa sobrang init, at minsan pa nagbibigay ng bunga para may makain po tayo, no? So, isang puno pa lang 'yan, Paano po kung forest or buong dagat na puno ng isda? So, alam niyo po, but more than that, alam niyo po 'yon. But more than that, nature is important, okay? Because it is one of the clearest ways in which God demonstrate His power and goodness. Tama po, no? Sabi nga po sa Romans chapter 1 verse 20, no? Sabi doon, for since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power, sabi doon, and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse. So, dito po sa Romans chapter 1 verse 20, makikita po natin ang invisible qualities po ni God sa pamagitan po ng ating mother nature, ng ating environment. Kaya po ang pag-aalaga sa environment, sa kapaligiran po natin, kalikasan natin, hindi lang tungkol po sa tinatawag nating survival. Ito po ay tungkol sa pananampalataya, obedience, at pagpapakita po ng respeto na regalo po ng Diyos sa atin, no? So, if we think about it, everything we need to survive, no? Air, water, food, all come from nature, no po? Di po ba? All come from our mother nature, sabi po natin. But because we're used to it, no? It seems like it's automatic. Ano ibig sabihin nito? We forget that those are just limited resources. Alam niyo po sa Bible, no, sa Genesis chapter 2 verse 15, anong po sabi po doon? The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and take care of it. So, ibig sabihin, from the beginning, from the very beginning, responsibilidad na po, no, ng tao na alagaan ang kalikasan. Amen? Hindi lang ito about, survival. Yan, no? Kundi calling mismo ng Diyos sa bawat sa pinagkatiwala po sa atin po ng Diyos. So, ano ang mga problema ng kapaligiran ngayon, alam natin 'yan, no? May problema ang kapaligiran ngayon at kailangan i-address natin, no? Tayo bilang mga mamayan, bilang lalong mga Kristiyano, no? Bilang pinagkatiwala ng Diyos sa tao. Tingnan natin ang mga problema ng kapaligiran ngayon. Kapag tumingin po tayo sa paligid, alam niyo po 'yon, obvious po na marami ng problema ang ating kapaligiran, di po ba? So, talagang kabi-kabila, no? Ang very obvious ang problema ang ating kapaligiran. Una, yung tinatawag nating climate change, okay? Yung climate change, no? Ramdam natin ito sa sobrang init po ng panahon at tinatawag natin unpredictable na weather, di po ba?
Dati, maalala ho ninyo, mas malamig pa ang gabi. Pero ngayon, kahit madaling araw, no, parang tanghaling tapat ang init. At alam niyo po, yung mga bagyo, dati bihira ang malalakas. Pero ngayon, no, halos taon-taon may tinatawag nating super typhoon, no? At naalala niyo po ba yung Yolanda noong 2013, yung bagyong Yolanda? Nako. Ang tindi ho ng naging epekto nito. Isa po sa tinatawag nating pinakamalakas na bagyong tumama po sa Pilipinas. At alam po natin po, libo-libo po ang naapektuhan nito pong bagyong Yolanda noong year 2013. Yan lang po isang example, no? Yan po yung mga problema ng kapaligiran ngayon, climate change. Pangalawa, yung tinatawag nating pollution, yan po yung problema ng kapaligiran, no? Hangin na puno ng usok mula po sa sasakyan at factory, di po ba? Mga ilog na parang naging tambakan na po ng basura, no? So example, no? Example natin ng mga creek, mga river, no, sa iba't ibang mga cities. Isa sa pinaka sa mga cities natin, mga river natin, sa mga cities natin, polluted rivers, no? Noon kahit may mga efforts to clean it, kita pa rin ang epekto ng matagal na kapabayaan. Yan po ang problema. So pangatlo, ano po, yung problema ng ating kapaligiran ay yung deforestation or illegal logging, no? Deforestation at illegal logging. Kapag pinuputol, alam mo natin ang mga puno, alam natin nawawala po ang natural na proteksyon laban sa baha at landslide. So naalala niyo po ulit yung Typhoon Ondoy noong 2009. Kapatid, grabe ang baha sa Metro Manila dahil po sa sobrang ulan at kawalan ng sapat na puno na sumisipsip ng tubig ulan. At yan din po ang problema ngayon na pinag-uusapan, ano, yung flood control na naku po hindi naging maayos. Ano po ang naging resulta ng mga flood control? At ngayon ay mayroong pagsusuri, mayroong ginagawang tinitignan na may problema ang mga constructor, no, na may binanggit ang ating presidente, at least more than 15 mga contractors na ngayon na inaayos at ngayon ay pinag-uusapan ngayon sa Kongreso at Senado. So yan po ang mga problema, no? At pang-apat, no, yung tinatawag nating waste problem. Yung basura. Na problema natin, yung mga waste problem. Sa dami po ng plastic at basura, madalas napupunta po sa dagat, no? At dahil dito, alam natin yon, pati ang mga isda at lamang dagat, no, kumakain po ng tinatawag nating microplastics. Nasa huli, tayo rin po ang kakain. Nako, yun po problema. Kaya po kung tutuusin, karamihan po sa mga problemang ito po ay gawa ng tao. Sobrang paggamit ng resources, maling disposal ng basura, at minsan kawalan ng pakialam. Kaya kung hindi tayo kikilos, hindi tayo rin ang magsasuffer sa dulo. Sabi nga dun sa commercial noon, basurang itinapon mo, babalik at babalik sa'yo pag hindi maayos ang pagtatapon. Tingnan nyo. So, but if we look at the situation today, alam nyo po yon, it seems to be contrary to God's command. Yan po ang katotohanan. Kung titignan natin ang sitwasyon ng ating Mother Earth o nature natin, environment natin, naku po, it seems to be contrary to God's command, Climate change, deforestation, plastic pollution, extra heat, and powerful storms, dito sa Pilipinas, sa ating bansa, mas ramdam natin to,
mas madalas at mas malakas ang bagyo. Mas mabilis bumaha, mas mainit kahit sa gabi, at ang masakit nito, kapatid, mga kaibigan, madalas gawa rin natin ito. Guilty tayo dyan. Ano po? Deforestation, illegal logging, improper waste disposal, sobra-sobrang paggamit ng plastic, tapon dito, tapon doon. Parang unti-unti na nating sinisira ang sarili nating, tawag nating tahanan. No? Yan po ang masakit. So, ang tanong, alaga o pabaya? Ayan, no? Alaga o pabaya? Sino ba may kasalanan? Sino ba nagpabaya? Ang tao ba? Ang barangay? Ang city? Ang gobyerno? Ang mga contractors? O yan, no? Sino ang dapat managot? Ayan, sa mga bagay na sumisira ng ating environment o nature. Ayan, ano? So, dito papasok ang tanong, tayo ba ay nagiging tagapangalaga o nagiging pabaya? Ayan, no? Sabi ni Pastor Glenn de la Cruz, man-made calamities. O yan, no? So, tama po sa Pastor Glenn, no? Tao na mismo ang gumagawa ng kalamidad. Dahil alam naman natin, mayroong mga natural calamities, pero dahil sa tinatawag na man-made calamities na binabanggit ni Pastor Glenn dyan, yun, no? Yung climate change, pollution, deforestation, illegal logging and waste problem, no? Yan ang nagiging suma total, na nagiging man-made calamities na ang ating pong paligid, no? Almost hindi lang sa Pilipinas, this is a general problem. Man-made calamities, no, sa buong mundo. So, kaya tanong, alaga o pabaya? No? Kung alaga, ibig sabihin, iniisip natin ang epekto ng actions natin. Hindi lang para po sa sarili natin, kundi pati para sa iba at sa susunod na henerasyon. Kung pabaya, parang okay lang, basta convenient, kahit na makasira pa. Yan po yung ibig sabihin ng alaga o pabaya. Sometimes, alam niyo po, it's just small things, no? Not segregating trash, using plastic even when there are alternatives, no? Turning on lights even when there's no one around. But if iisipin, ano po, malaking epekto pag pinagsama-sama ng milyong-milyong tao ang parehong ugali. So, tayo ba ay nagiging tagapangalaga o nagiging pabaya? Sino ba ang dapat mangalaga o sino ba nagpabaya? Ang tao ba? Ang barangay? Ang city? Ang mga kongregista? Ang mga senador? Ang presidente? O ang gobyerno? Ayan na, no? So, nag-iisip na tayo, nagtuturo na tayo kung sino talaga ang nagiging tagapangalaga o nagiging pabaya. So, ito ang malaking tanong, ano po mga kapatid, mga kaibigan, alright, na kailangan nating sagutin bilang mga tao at bilang mga Kristiyano at bilang mga nagmamalasakit sa ating Mother Nature o sa ating environment. Kapatid, kaibigan, kung tagapangalaga ka, ano, iniisip mo kahit yung, alam mo yung maliliit na bagay, halimbawa, may sariling tumbler, okay, ka, at ginagamit mo ito araw-araw. Oo, effort magdala, pero isipin mo, kung araw-araw kang bumibili ng bottled water, ilang plastic bottles ang matatapon kada buwan. Isipin mo yan, okay? And if millions of people do this, it's a lot of waste. Okay? But if you're a conservationist, sabi nga natin, no? You know that your small sacrifice is a big help to nature. Alam nyo, kung pabaya ka, iba ang mindset. Ano yon, no? Mas madaling bumili ng bottled water. Disposable naman. Yun ang iniisip mo, no? O kaya, okay lang magtapon ng basura dito, maliit lang naman. Yan ang iniisip natin. Pero ang hindi po natin napapansin, ano po,
yung maliit lang na yon na sinasabi nating hindi naman nakakaapekto sa nature, sabi ko nga, kung isa ka sa milyong-milyon na bumibili ng bottled water, disposal na dito, tapon doon, kapag pinagsama-sama ng lahat, yan, no, nagiging malaking dahilan ng polusyon, pagbaha, at pagkasira ng kalikasan. Kaya, alam niyo po mga kaibigan, no po, dapat nating itanong sa sarili natin, no, sa araw-araw kong choices, ako ba ay nagiging tagapangalaga ng nilikha ng Diyos, o ako ba ay nagiging pabaya na unti-unting sumisira sa mundong ipinagkatiwala niya sa atin? Alright? So, alam niyo po, mayroong commercial nun yung magnanay, may dadala silang pagkain, no? At habang kumakain po sila sa jeep, no, yung nanay ay pagkatapos niyang kumain, yung pinagbalutan ng pagkain niya, itinapon niya doon sa daan. So, syempre, nakita ng anak niya, di pagkatapos kumain yung anak, yung pinagbalutan ng pagkain niya, itinapon niya rin sa daan. Yan po, yung sinasabi natin, sa mata ng bata, ang gawa ng matanda ay tama. Di ba? So, kaya problema 'yan, pati sa pagtuturo, no? Minsan tayong mga adult, no, bato-bato sa langit ang tamaan, buti nga sa iyo. Hindi magandang ehemplo kapag nakita ng bata na yung pinagkainan mo, sa halip na ibulsa mo, itinatapon mo. Pero tapos mo uminom ng bottled, kung saan-saan mo nilagay. Kaya pag yan ay nakita ng mga bata, gagayahin nila. Kasi nga, nakikita sa'yo Sabi ko nga, ang gawa ng matanda, kapag nakita ng bata, sa mata ng bata, ito ay tama. Kaya tayong mga adult, tayong mga may kaisipan na, at alam natin maging, maging mabuting ehemplo tayo sa mga bata. Okay? Siyempre, pag nakita tayo, no, tapon tayo dito, tapon doon. Yan din ang gagawin ng bata. Pag laki niya, ginagawa naman ng matanda. So, gagawin ko na rin. So, yan ang problema, no? Nagiging pabaya na unti-unting sumisira sa mundong ipinagkatiwala sa atin. So, ano po ang ating faith perspective dito tungkol sa ating pinag-uusapan ng Mother Earth o pag-aalaga sa mundo na sa ating Mother Nature? Alam niyo po mga kapatid, as Christians, no, especially as Christians, believers and followers of Jesus Christ, dapat hindi lang basta concern, ayan po, no, kundi may conviction. No, hindi lang concern kundi may conviction. Ano sabihin? Halimbawa sa Psalms 24 verse 1, ang sabi doon says, the earth is the Lord's and everything in it. Ibig sabihin po nito, hindi atin ang mundo. Yan lang po ang ibig sabihin ng Psalms 24 verse 1. Hindi po atin ang mundo. Yan, stewards lang tayo, katiwala lang tayo, managers, ipinagkatiwala sa atin ang mundong ito, no? Pinahiram ng Diyos sa atin para alagaan, hindi pabayaan o sirain. Okay? So, alam niyo po, every time we care for creation, we are actually obeying God. Amen? At every time, we abuse it, no? We are disobeying Him. Kaya hindi lang environmental issue ito Ano nyo po? Ito rin po ay may kinalaman sa spiritual issue din, no? Ibig sabihin, kapag inaalagaan natin ang kalikasan, ang Mother Earth, hindi lang basta eco-friendly style ang ginagawa natin, no? Obedience iyon kay Lord. Bakit? Kasi po, malinaw sa Bible na tayo po ay tinawag para maging stewards o tagapangalaga o tagapangasiwa o manager ng nilikha niya. No? Yan po isang ayon po sa Genesis chapter 2 verse 15
15. So, ibig sabihin po, every time na nagre-recycle ka, nagtitipid ng tubig, o hindi ka nagtatapon ng basura kung saan-saan, friend, congratulations, you're actually showing respect to God's command. Amen? So, alam po natin, pero kapag inabuso natin ang kalikasan, nagpagpapatuloy po sa maling gawain tulad ng pagwi-waste, pagpapabaya, o pagsira ng environment, parang sinasabi natin kay Lord, hindi ko susundin ang ipinagkatiwala mo. Parang ganoon ang magiging kaisipan, Kaya hindi lang ito simpleng environmental issues, mga kapatid. Sabi ko nga, kundi ito rin po ay spiritual issues din. Okay? Halimbawa, isipin po natin si Noah. Nang sinabi ng Diyos na darating ang malaking baha, ano ginawa niya? Sumunod siya at inalagaan ang bawat hayop at creation na pinasakay sa arko. Ayon sa istorya, po? Kung naging pabaya siya at hindi nakinig, wala tayong makikitang continuation ng life o ng buhay. So, ang pagsunod po niya ay hindi lang obedience sa utos ng Diyos, kundi pagpapakita po na mahalaga sa Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. Kaya alam niyo po, tuwing nag-aalaga tayo ng kalikasan, pinagmamalasakitan natin ang kalikasan, alam niyo po, sumasabay tayo doon sa plano ng Diyos. Tama po? At tuwing inaabuso naman natin ito, alam niyo na, sinasalungat natin ang kanyang utos. Okay? So friends, mga kaibigan, sa pagtatapos ng episode na ito, serye po ito, kaya medyo maikli lang, series po itong ating pag-uusapang alagaan ng mundo, alagaan ng buhay. Simple lang po ang challenge po sa unang episode po natin. Tanungin natin ang sarili natin, paano ko inaasikaso ang mundong iniwan ng Diyos sa akin? O paano ko inaalagaan, pinagmamalasakitan ang mundong iniwan ng Diyos sa akin? Ako ba ay tagapangalaga o pabaya? It doesn't have to be big right away. Alam niyo po yon. Start small, start at home, start school, in the community, because all small steps when combined have a big impact. Yan po yan, maganda po yan. So, iwanan ko po sa inyo ito pong reflection question sa ating unang serye ng alagaan ng mundo, alagaan ng buhay. Una, sa simpleng araw-araw na gawain ko, pag-inom ng tubig, pagtapon ng basura, paggamit ng kuryente, ako ba ay nagiging tagapangalaga o pabaya? Yan po yung unang tanong. Pangalawang reflection questions, ano ang isang maliit na habit na pwede kong baguhin ngayon para makatulong sa kalikasan? Okay? Ano ang isang maliit na habit na pwede kong baguhin ngayon para makatulong sa kalikasan? Pangatlong reflection question po, paano ko maipapakita na ang pag-aalaga sa environment ay bahagi ng pananampalataya ko at pagsunod sa disenyo ng Diyos? So, yan po yung ating tatlong reflection question. Sige po, at magtapos po tayo sa ating panalangin. Manalangin po tayo. Our Father in heaven, thank you for the reminder tonight or today that the world we live is not ours but yours. Salamat po sa hangin na aming nilalanghap, sa tubig na aming iniinom, at sa pagkain na galing lahat sa iyong nilikha. Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, forgive us for the times we have been careless and have not taken care of the environment. Teach us to be true guardians of your creation, Lord. Bigyan mo kami ng wisdom po araw-araw na choices namin, kung paano kami gagamit ng resources, kung paano kami magtatapon ng basura, at kung paano kami magpapakita ng malasakit sa mundo na yung pinagkatiwala sa amin. May our actions every day, Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit,
show that we are your obedient children and truly love your creation. This is our prayer in the mighty name of Lord Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Sige po, tanggapin po natin ang pagpapala ng ating Diyos. Brothers and sisters in Christ, a reminder from God's Word, the earth is the Lord's and everything in it, in Psalms 24 verse 1. So, let us go forth every day with a new heart and commitment, not as caretakers, but as stewards of God's creation. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the communion of the Holy Spirit guide us as we live in faith, concern, and responsibility for our Mother Earth. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen and amen. So, again po, thank you. Maraming salamat po for joining me in this first episode of Global Harvest Goshen Ministry, Real Life Issues, alagaan ang mundo, alagaan ang buhay. So sa susunod po na ating podcast po na ito, pag-uusapan naman natin ang practical steps na pwede natin gawin sa araw-araw, everyday eco habits, no? Maliit na hakbang, malaking epekto. Yan po yung susunod na second episode ng ating alagaan ng mundo, alagaan ng buhay. So again, ito po ang inyo pong lingkod, Pastor Edric Ancheta po, reminding you, alagaan po natin ang kalikasan kasi ito po ang tahanan na ibinigay ng Diyos para po sa atin. Shalom and God bless.